studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok tayo sa malim-malim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM.
natin lubos na alam kung anong meron. Ang mga dapat abangan ngayong gabi, agimat ng Solomon's Seal, tatalakayin ang multong sumilip sa bintana, abangan, mammoth o higanting elepante, muli ibabalik sa mundo. Paano? Alamin. Mga higanting kutsara na gawa sa kahoy na kunan sa Mars, totoo na kaya? Pagkalat ng paninindak ng pagkawasak ng mundo ngayong September, kinuentra ng NASA. Bagong uri ng hayop sa mundo, inihayag. Ano ito? Antabayanan. Alak ng dagat na kasinlaki ng tao na hukay, iuulat mamaya. Tropang totoo sa Mars, nagsasanay na sa Hawaii. Alamin ang pagsasanay. Ang misteryosong pagkawala ng nobelistang si Agatha Christie, may sagot batay sa isang doktor. Ilalahad. Lahat ng mga tanong tungkol sa panaginip at kinabalagahan, sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa linggong ito. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa dako paroon. Magdasal muna tayo para panatag ang ating paglalakbay. Diyos na nakila, gabayan niyo po kami at ipadama na kayo lang ang may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Ito po ay paulit-ulit namin ipinananalangin. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakalob ng araw-araw na biyaya. Amen. Sabi ni Murillo Montano, Sir Benji, pwede niyo bang i-topic ang tungkol sa King Solomon's Seal? May nabasa kasi ang article na epektibo raw itong iselyo sa mga talisman at nagbibigay ng additional na puwersa sa mga agimat. Maraming salamat. Listener niyo ako since 2013. More power sa research team ng kasindak-sindak at sa programa ninyo at maging sa inyong studio. Thank you. Marila, pero ito yan. Kung pag-uusapan ay talisman o agimat, ang tinutukoy mong Solomon Seal ay isang artifact na may kaugnayan sa buhay ni Haring Solomon sa Biblia. Pero mayroong Solomon Seal na isang uri ng halaman at kung ito ang tinutukoy mo na pinagmumula ng bertud, ipakikita namin sa inyo ang halaman ito. Simulan natin ang tungkol sa Seal of Solomon o Ring of Solomon. Ito ay isang sinisingin na disenyo na tila pentagram at sa tradisyon ng Hudyo, ito'y iniuunay kay Haring Solomon. Kalaunan ay ginagamit na ito ng ilang kultismo sa Islamic at Western world. Sa Jewish tradition, tinatawag itong Shield of David. Bakit ito itinuturing na mahiwaga? Ayon sa alamat, ginagamit ni King Solomon ang kapangyarihan ng singsing upang mapasunod niya maging ang mga demonyo. Napalilitaw niya ang genie sa loob ng botelya at nagagawa niya makipag-usap sa mga hayop na dahil sa taglay na agimat ng singsing na ito. Ang paniniwala sa mga bertud ng talisman ay nauso sa medieval times, lalo na sa Renaissance era na ang magic, occultism at alchemy ay sikat na sikat. So nagmula ang kwento ng Solomon's Seal. Ito ay nagsimula sa mga panulat ng ilang medieval Arabic writers. Sa kanilang panulat sinasaad na ang singsing ay nililok
sa pangalan ng Diyos at ito'y ibinigay di umano ng langit direkta kay King Solomon. Ang singsing ay gawa sa bakal at tanso at ang dalawang bahagi ay may dalawang gamit. Ang isa ay nagagamit para sa kabutihan at ang kabila ay nagagamit para sa kasamaan. Ngunit may isang bersyon tungkol sa kung paano napunta kay King Solomon ang singsing. Di umano may isang demonyo na si Asmodeus o Sakir. Minsan daw ay nakuha niya ang singsing ito at siya ay nakapaghari sa teritoryo ni King Solomon sa loob ng 40 araw. Nang itapon ng demonyo ang singsing sa dagat, ito ay nalunok ng isang isda. At ang isda naman ay nahuli ng isang mangingisda. Nagkataong naisilbi sa hapagkainan ni Solomon ng isda, doon niya nakita ang maalamat na singsing. Sa kabilang banda, may paniniwala naman ng mga Islam na ang mga masasamang halimaw sa daigdig ay gumagamit ng dalawang agimat. Ang isa ay nagmumula sa pamatpat ni Moses, staff, at ang isa ay nagmumula sa singsing na ito ni King Solomon na kung tawagin ay Solomon's Seal. Ito raw ang ginagamit na sandata ng mga taong hindi nila tagasunod. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pang napatutunayan tungkol sa bisa ng Seal of Solomon. Alam niyo ba na ang hexagram na siyang disenyo sa Solomon's Seal ay ginagamit sa watawat ng Israel dahil sa kanilang pananalig sa Star of David? Ngayon, ang halaman na Solomon's Seal ay ginawa namin ni Dea ng metamorphosis para masilayan ninyo sa aming Facebook page kung paano ito tumutubo, sumisibol, namumulaklak, namumunga, natutuyot, nilalagas ang dahon at namamatay. Ang bunga nito ay mabisa bilang medicinal herb. Ito raw ay ginagamit na astringent, pampakinis ng kutis, nagpapaampat sa dumudugong baga sa loob ng ating katawan, nakapagpapagaling sa namamagang sikmura, gamot din sa dysenteria, gamot sa mga pantal sa balat. Kapag ginawang pulbos ang ugat ng Solomon's Seal na halaman, pwedeng ipanggamot sa mga gasgas, kalmot, pamamaga ng balat ng tao. Kahit ang pasa sa mukha na sanhi ng maga o suntok ay nagagamot, ihalo lamang sa langis. Ang ugat din nito ay pwedeng kainin at ang ubod nito ay pinagkukuluan lang. At ang lasang asparagus, yung ubod nito yung pinakagitna ng stem. Ito rin ay pangunahing pagkain sa turkey. May panahon ng tagutom na ang ugat nito ay ginawang arena para maging tinapay. Kahit ang bulaklak nito kapag sinisingot ang bango, nakapagpapahatsing at nagpapaluwag sa sakit ng ulo. Mayroon ding aphrodisiac effect, sabi nila. Ang bunga nito na berry ay kinakain lamang kung kinakailangan pasukahin ng isang pasyente na nalason. Pwede rin gamitin pangontra sa pagkahilo ang dahon ng Solomon's Seal kung ito ay ngangatayin. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang ibinatay lamang sa naging karanasan ng ilang sumubok at walang medical approval para gamitin sa mga nabanggit na karamdaman. Dahil sa rami ng kwento na kayang pagalangin ng Solomon's Seal plant, ito ang halaman na itinutulad kay King Solomon na maraming problema rin ang naruntas sa kanyang panahon. Silipin ang aming Facebook page para sa ginawa naming metamorphosis ng halaman ito mula sa pagtubo, namulaklak, namunga na tuyot, nalagas ng dahon at muling namatay. Isang lumang gusali na pinag-iimbakan ng mga bakal ang kinatatakutan sa Birmingham, United Kingdom. May mga tagabantay kasi na nakararanas ng kababalaghan sa loob ng gusali. May pagkakataong ang mga bakal ay bigla na lang gumagalaw. May mga pagkakataong ang mga bakal ay nag-uumpugan at nakalilikha ng ingay. Mayroon ding mga lugar kung saan nakararanas sila ng kilabot. Isang insidente ang hindi may paliwanag ng isang tagabantay. Pagpasok niya isang umaga, nakita niyang baha ang unang palapag. Hinanap niya kung saan ang galing ang tulo. Nakita niya mayroong nagbasag ng toilet bowl at doon nagmula ang tagas ng tubig. Ngunit walang sino man ang naroon at walang nakapapasok sa building.
hanggang mayroong isang kumuha ng larawan sa kinatatakutang gusali at sa isang bintana may sumilip na isang kasintak-sintak na mukha. Silipin niyo mamaya sa kasintak-sintak Facebook page, i-upload namin ang larawan na lumitaw. Sa mga nais magnegosyo sa tamang paraan ng lugar, tumawag sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sa mga kaya ngayon asinsado na sila. Huwag na kayong matras kung gusto ninyong manlad. Handa po kaming tumulong dahil marami na kami nakita umasenso at sumama na kayo. I-text ang pangalan sa 0920-903-0601. At kami po ang tatawag sa inyo para tayo magkaugnayan. Uulitin natin, 0920-903-0601. Uunlad kayo at hindi ito biro kung kayo'y magsisipag. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasalib na masamang espiritu? Mayroon ba kayong kahilahilakbot na panaginip? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? Kung inakala ninyong may duwende o maligno sa bahay ninyo, i-like ang aming Facebook page, Kasindak na Sindak, at doon ay pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating ararokin ang lalim ng inyong na kwentrong kasindak. Sindak. Magbabalik kami pagkaraan ng ilang paalala. Diyan lamang kayo at marami pa tayong mga kwento. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Daniel Padilla po. Choice ko, MyPhone Rio 2. Ituloy-tuloy natin ang saya. Ang Rio, My Rio 2 na. Bagong MyPhone Rio 2. May Android 5 Lollipop OS, 8MP camera na may Sony sensor at 5MP na front camera. 5499 lang. Daniel Padilla po. Choice ko, MyPhone Rio 2. Rio is back. Rio 2 Lite for only $4,599 and Rio 2 for only $5,499. My phone. Be inspired. Ang pinaka-wanted na programa sa radyo, ang pinaka-wanted sa mga humihingi ng katarungan. Wanted sa radyo, hahabulin at haharapin ni Mr. Action Man, Idol Rafi Tulfo, pinakahalang. Hindi naman magdalakas kung siguro yung sirang ulo niyan, sir. May kung wala siguro tumutulong dyan sa humugin yan. Pinakapasaway. Sige, alis ang tuyo. Sige, sir. Sabi, tulpo ka. Akala mo, man, kaya-kaya mo lang. Kung hindi ka pwede ka na tuloy ka, akala mo kaya-kaya mo rin ako. Wanted sa radyo, kasama ang kakampi ng mga inapi, Ninya Tadura. Hindi, after lang naman tayo sa kapakanan kasi maraming pakakainin, anak ng anak, pero wala ka namang maipakain. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Alam niyo naman, bilang pulis, buti naman sana kung hindi kayo pulis. Alam ko yan, investigador po ako. Oo, yun naman pala eh. So, bakit Alam ko ka... po yung mangyayari. Kasi ganyan. alam mo na pala mangyari. Tama na po natin pagkakamali kapag inabuto tayo. Pinakaabangan, pinakapinagkakatiwalaan. Mga taxi driver, wala po sa puso namin. Labis-labis at taos-puso po ang paghanga namin sa inyo. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Rafi Tulfo, mabuhay ang mga Pilipino. I'm Matthew Adams. I'm Cookie Bigo. And we are a couple. That's good.
good, honey, but you say couple. Bakit kasi English? Di ba pwedeng Tagalog na lang? Relasyong Kano at Pinay na nagsimula online. Ganda magay! It's not easy, but surely true love will conquer every all. I like you just the way you are, and I don't want to change you one single bit. You're so sweet! Culture Shock o Nosebleed Mania. Kerry ni na Cookie at Matthew Yan Kano. Loves Pina. September 5 na, 9 p.m. sa TV5. Pilipinas, sama-sama nating suportahan ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA Asia Championship. Muling susukatin kung gaano katindi ang mas pinalakas nating basketball team, sabay haharapin ang habot ng Lebanon National Team, Chinese Taipei National Team at Wellington Saints ng New Zealand. Master Game Face MVP Cup September 11 to 13 sa Smart Araneta Coliseum. Exclusive dito sa TV5. Puso Laban Pilipinas. Buy your tickets now at ticketnet.com.ph. Sa itim ng gabi, sa paglamig ng hangin, sa pagkonti ng tao sa daan, sa bawat yapak ng nawawalang kaluluwa, sa kalsadang madilim, may Jojo A na nanggigising! High five! Ang rayot na talk show host muling magkakalat ng good vibes! Sa nag-iisang late night talk show na all the way! Ay, wala na pala yun! You're wrong in heart! Sa nag-iisang medyo comedy, medyo serious, medyo heavenly, medyo sexy! Parang malina, no? The Medyo Late Night Show with Jojo A. Weeknights, 11:30 p.m. sa TV5. Paano kung walang pag-iibigan? Saan dapat nag-iibigan? No name. With illegitimate child to a married man. Okay. He's not giving financial support. How to file a case? Baka makasuhan din ako ng wife ng adult. Paano na pag ang boss mo ginawa kang busabos? Basta't po ang pinag-uusapan ay sahod at hindi nakakuha ng sahod yung trabahador at hindi na siya makakapunta sa Saudi ulit. Oo. Di ba? Sapagkat ang layo, di ba? Ang hahabulin, Ahente. Yun. Yung agent. Recruiter. Yung recruiter po ang ihabulin nyo. Paano kung ang kapitbahay, kapitbuhay na? Ayaw po niya ako tantanan. Ang dami niyang paninira sa akin kaysa sa Raula ko. Samahan ang hepe ng News 5 na si Lucci Cruz Valdez at si Attorney Mel Santamaria kung paano ang gagawin sa mga di inaasahang relasyon. actually wala siyang K kahit ano. Wala talaga. Ang K lang niya nandun lang sa kabit. K for kabit. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang hit Korean TV series sa kauna-unahang Filipino adaptation. You're my bread and I'm your butter. Inihahandog ang isang delightfully majestic TV series starring TV5's Kilig Prince. Hindi ako puso mamon. Ako si Takbo, ang tunay na hari ng masa. Ng pagmamasa. Si Mark Newman ang ating Filipino Baker King. Monday to Friday, 9:40 p.m. sa TV5. Usapan walang paliligo, tulong din punto, serbisyong diretso, aksyon, solusyon, walang sasayanging oras, di na maghintay sa wala, may puso, pati pagbabalita, aksyon, solusyon, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Iuulat muna ni Dea ang mga nakalap naming kwento tungkol sa agham, mula sa nakuhang DNA sa isang mammoth, isang uri ng elepante na naubos na ang lahi sa mundo, sinimulan ng mga siyentipiko sa Siberia na maglagay ng laboratorio sa layuning makagawa ng cloning ng mammoth. Hahanapan nila ng live cells para kunan ng DNA ang preserved na katawan ng itinuturing na prehistoric beast.
Dito nila magagawa ang cloning o paglikha ng isang uri ng mammoth. Ang mammoth ay kalahi ng elepante, pero mas higante ang sukat at nangawala na sila noon pang 10,000 years ago. Ang Beijing Institute of Genomics ng South Korea na bitbit ang Soam Biotech Company ay nagpahayag na bahagi ngayon sila ng research para sa bagay na ito. Mahirap man ay pipilitin nilang maibalik sa mundo ang naburang lahing ito. Kaunti lang kasi ang pag-asang makakuha sila ng DNA at wala pang nakagagawa ng pagbabalik sa buhay ng sinaunang mga hayop. Pero buo ang pananalig ng grupong ito na kaya nilang ibalik sa mundo ang mammoth kapag nakakuha sila ng hinahanap na DNA sa preserved specimen. Kung magkakatotoo, ito ang magiging pinakamatagumpay na eksperimento ng siyensya sa kasaysayan. Marami na ang larawang nakukunan sa Mars dahil sa rover na si Curiosity na naroroon at naglilibot. Mayroong mukhang higanteng talangka, mayroong mukhang pyramid, at mayroong babaeng nakatayo. Ngunit lahat ng ito ay pinalilitaw na kaso lamang ng pareidolia. Ang pareidolia ay isang imaheng nabubuo mula sa kung ano-anong dahilan. Pangunahing dahilan ang ilaw at dilim. Hugis ng mga bagay na kapag pinagsama-sama, nagkakaroon ng optical illusion sa nakatingin. Ang interpretasyong nakatingin ay nakadepende sa oryentasyon kung siya ay matatakutin. Nabubuo sa isip niya na nakakatakot ang kanyang nakikita. Dahil wala pa daw ang taong nakararating sa planetang Mars, pawang espekulasyon lamang ang nabubuo sa mga larawang ipinadadala sa atin ni Curiosity. Ngunit ang pinakahuling larawan na nakunan niya ay may bahid na ng misteryo. Kung ang mga naunang nabanggit ay kaso ng pareidolia lamang, ito ay may dapat na talagang siya sa atin. Mayroong dalawang nakalutang na tila higanting kutsara na sabi ng mga siyentipiko parang gawa sa kahoy. Dahil para talagang nakalutang, mayroong dapat imbestigahan. Sa ngayon, posibleng isipin na mayroong ibang uri ng gravity o magnetic force, kaya ito nakalutang. Pero pwede rin naman na ito ay parang nakalutang lang dahil may anino na hindi naman siguro magkakaugnay ang mga imahe. Kayo na nga po ang bahalang sumilip para makapag-isip-isip din kayo kung ano nga ba ito. I-upload namin sa Kasindak-Sindak Facebook page. Samantala, napakarami na nang nagtatanong kung ano ba ang magaganap sa September 15 hanggang September 28 sa taong kasalukuyan. Batay ito sa kumalat na pananakot sa internet na mayroong asteroid na babagsak sa planetang Earth at mawawasak na ang mundo natin. Marami tuloy ang bumuo ng kani-kanilang espekulasyon hanggang sa may nagsabing ang pagkikita raw sa September 23 ni na Pope Francis at United States President Barack Obama ang hudyat ng pagbabagong magaganap na ikasisindak ng lahat. Ang mga ganitong usap-usapan ay pinabubalaanan ng NASA. Wala raw silang namomonitor na asteroid na babagsak sa Puerto Rico gaya ng sinasabi ng self-proclaimed prophet na si Efrain Rodriguez. Ang kanyang espekulasyon ay ibinatay sa Blood Moon Prophecy, pero sabi ng NASA,
quote unquote, if there were any object large enough to do so, or to do that type of destruction in September, we would have seen something of it by now. Ayon yan kay NASA Manager Paul Chodas. Wala pa raw silang nakikita na anumang object na tatama sa ating planeta sa susunod pang 100 taon. Ang September Doomsday na kinatatakutan at kinasisindakan ng marami ay isa lamang daw bunga ng guni-guni na pinasimula noong December 21, 2012 na tinatawag na Maya Prophecy tungkol sa katapusan ng mundo na hindi rin naman nagkatotoo. Isang uri ng kakaibang cephalopod o higanteng crustacean ang nakunan sa Papua New Guinea. Mahigit 3 dekada na walang nakikitang ganito ang mga siyentipiko. Ito ay tinatawag na Alonautilus scrobiculatus. 1974 huling nakakita ng ganito ang mga siyentipiko. Matyagang hinanap ng biologist mula sa University of Washington na si Peter Ward ang specific na uri ng nilalang na ito at nagtagumpay siya makalipas ang mahigit 30 taon na muling masumpungan ang hinahanap niyang nilalang. Matyaga siyang namingwit sa loob ng napakahabang panahon at ang lalim na 500 hanggang 1,500 feet ang kanyang tinataanan ng pain sa isang bahagi ng dagat. Nang makabingwit na ang grupo ni Peter Ward na ito na ang pinakabagong uri nga raw ng hayop sa ating planeta na masisilayan muli ng mga tao. Maaaring ito ay maganda sa paningin ng iba at maaaring ito ay kasindak-sindak sa paningin naman ng ilan. I-upload namin para po makita ninyo sa Kasindak-Sindak Facebook page ang imahe. Isa pang uri ng alakbang dagat ang natuklasan naman sa Iowa at ito ay kasing laki ng tao. Tinatawag itong Pentecopterus decorahensis. Nabuhay ito mula pa noong 460 million years ago at wala pa noong dinosaurs. Ayon sa namumuna sa pag-aaral nito na si James Lamsdell, the new species is incredibly bizarre. The shape of the paddle, the leg which it would use to swim is unique, as is the shape of the head. It is also big. Nasa 150 na fossil fragments ang nakuha nila na preserved pa rin dahil natabunan nito ng makapal na hinihinalang ng lupa sa isang hukay na likha ng impact ng isang bumulusok na bagay mula sa kalawakan. At kahit natabunan ng mga ito, madaling kumalas sa tumigas na lupa na parang bato na, kaya madali rin daw mapag-aralan, sabi ni Lamsdell. Sa kanilang unang pagsisiyasat, hinihinala na ang nilalang na ito ay naglalakad gamit ang 6 na paa sa halip na 8. Ang 2 paa na nasa likuran ay siyang nadidetect kung ano ang nasa kanyang paligid. Tiyak na ang mga natuklasan nilang ito ay pagkakaguluhan daw sa museums kasi kamangha-mangha na mayroong alakbang dagat na kasing laki ng tao. I-upload ang kanilang paglalarawan sa higanting alakbang dagat sa Kasindak-Sindak Facebook page mamaya. Samantala, 6 katao ang magsasama-samang titira sa isang dome sa Hawaii sa susunod na taon upang paghandaan ang napipinto nilang paglipad papunta sa planetang Mars. Ang natuwang pagsasana ay isang paraan para maihanda nila ang kanilang mga sarili sa pagiging astronaut. At kahit nasa Earth pa lamang sila, kailangan na nilang sanayin ang mga sarili na malayo
sa kani-kanilang pamilya. Sa loob ng dome sa Hawaii, limitado na rin ang kagamitan at tuturuan sila kung paano magsusurvive sa kakaibang kondisyon. Kailangan din nilang kilalanin ang sarili at mga kasama dahil sila-sila lang ang magkakasalamuha. Batay sa ginawang pag-aaral sa Red Planet, itinatag ng University of Hawaii ang Project High Seas o Hawaii Space Exploration, Analog and Simulation. Dito magmumukhang Planet Mars ang kapaligiran ng mga magsasanay at mararamdaman nila kung paano mabuhay sa lalakbaying planeta. Ang tanong ni Jimmy Lingan, good evening kasindak-sindak, maraming salamat. Ang dami ko natututunan sa show ninyo at pasensya na akong nag-message ako nang nag-message. Pwede niyang italakay yung mysterious disappearance ni Agatha Christie. Alam mo, Jimmy, tila may nahanap na solusyon sa misteryong ito. Simulan natin. Si Agatha Mary Clarice Miller ay sinilang noong September 15, 1890. Ang una niyang asawa ay si Archibald Christie noong 1914 at noong 1930, naging asawa niya si Max Malone. Kaya nga siya tinawag na si Lady Malone. Naging nobilista siya at nakapagsulat ng mahigit sa 80 na mga kwento. Namatay si Christie noong 1976 sa Wallingford, Oxfordshire. Ano ba totoo sa kanyang pagkawala sa loob ng 11 araw noong taong 1926? Sinasabi ng biographer na si Andrew Norman at isang doktor na ito ay isang kaso ng tinatawag na fugue state o out-of-body amnesia induced by stress. Parang nalagay raw si Christie sa trance sa 11 araw. Noong December 3, 1926, sa tahanan niya sa Berkshire, bandang alas 9:45 ng gabi, hinalik niya sa pisngi ang kaisa-isang anak na si Rosalind na natutulog noon. Saka siya umalis ng bahay sakay ng kanyang kotseng Morris Collie. Natagpuan ang kotse sa isang dalisdis sa Newsland sa Guilford, pero si Christie wala. Kumalat ang balitang nawawalang sikat na nobilista na noon ay may 6 na aklatan na naisusulat. Ang lugar kung saan hinihinalang na aksidente siya ay may kwento na ng kababalaghan. Sinasabing may isang batang babae at kapatid nitong lalaki ang nalunod sa isang batis malapit sa dalisdis kung saan nakita ang kanyang kotse. Baka raw nalunod din sa batis si Christie. Ngunit may anggulo na gimmick ito bilang isang nobilista. May nagsasabing siya naman ay pinaslang ng kanyang unang asawang si Archie na dating fighter pilot noong World War I. Matindi ang paghahangad ng mga pulis. Nahanapin siya dahil sa ingay ng kaso ng pagkawala ni Agatha Christie. Pati ang sikat na nobelistang si Arthur Conan Doyle na may katahan ng Sherlock Holmes ay nagka-interes at nagdala pa ng medium sa lugar na pinaghihinalaang nalunod si Christie. Ngunit wala silang nakuhang sagot kung nasaan siya o ang kanyang bangkay. At bigla na lang nakitang buhay si Agatha Christie pero hindi niya kilala ang sarili, kundi may bago siyang pangalan ginagamit. Nakatira siya sa Harrogate Spa Hotel o Harrogate Spa Hotel. Ang lugar di umano kung saan bumagsak ang kanyang kotse ay may lihim pala na bahay daw kung saan dinadala ng kanyang asawa ang mistress nito, kaya ang hinala ng marami, sadyang ibinagsak ni Agatha ang kotse sa lugar para mabulabog ang kanyang asawang piloto. Pero may teorya namang nagkaroon siya ng memory loss, kaya hindi niya talaga maalala kung sino siya, kahit pinapakita sa kanya ang mga larawan na nakunan o nasa mga picture nung 11 araw siyang nawawala. Hindi niya alam kung sino ang nasa larawan, kahit yun yung mukha niya. Sa pag-aaral ni Andrew Norman na isang doktor, ang nobilista ay nagkaroon ng kondisyon na
Psychogenic trance. Isa itong medical condition na dulot ng trauma at matinding depression. This kind of figure stage, which is much better understood these days, fits the symptoms that Christie showed during her stay in Harrogate. Sabi ni Norman, ang pag-angkin daw ni Agatha ng bagong pangalan na Teresa Neal at ang pagtanggi na kilala niya ang sarili sa mga larawan sa periodiko ay hudyat na si Christie noon ay nasa estado ng psychogenic amnesia. Ayon kay Dr. Norman, may isinulat nga si Agatha na muntik na siyang magpakamatay sa ng depression at ito'y naisalarawan sa kanyang nobelang Unfinished Portrait na may karakter na Celia. Ngunit napaglabanan ni Agatha ang depression at nakipag-divorce siya sa asawa noong 1928. Kaya muli siya nag-asawa at naging si Lady Malone na nga. Sasagutin muna natin, Dea, yung maraming tanong tungkol sa panaginip at kimabalaghan. Unahin natin si Pungkok, Austria. Sabi niya, mayroon siyang nakunan sa Biak ng Bato National Park sa San Miguel, Bulacan. May umaakit na anino ng isang nilalang. Avid listener po ako ng kasindak-sindak. Alam mo, Pungkok, pilit namin inayaakma ang nakatayong yung lalaking long hair, no? Kasi baka siya yung nakalikha ng anino ng bata. Kaya lang, parang may katuwiran ka din kasi may nakakapit na kamay sa bato na parang hindi naman galing dun sa long hair yung anino, kaya pala isipan din. Ito lang ang naalala ko, Pungkok. Nung magtungo kami, ilang taon na nakakaraan dun sa Biak na Bato, may taga roon na nagkwentong talaga raw ang ilang mga turistang nagtutungo roon na nagpipicture taking ay may nakukunin din na isang bata. Pero hindi namin sinasabi na yung batang yun ay siya na nga, no? Dahil kailangan ipasuri ang picture na yan. Pero i-upload namin yan mamaya para makita ng ating mga tagapakinig. Tanong pa rin ni Pungkok, Austria. Avid listener ako, anong ibig sabihin ng panaginip na ang kapatid ko ay na-aksidente at nasawi noong 2000, pero bakit po kaya napapanaginipan ko siya lagi? Isang bata na nanaginip ako, nasa edad 9 to 10 years old siya. 19 years old po siya nung namatay siya eh. Gusto ko naman siya makausap sa panaginip, hindi naman nagsasalita. Okay. Pongkok, no? Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang iyong kapatid, subukan mo siyang makausap. Magandang paraan iyon para mailabas mo yung pagkamis sa kanya sa pamamagitan nga ng panaginip, no? Ibig sabihin clear your mind at magagawa mo ring makapagsalita dun sa panaginip mo. Practice ito para mangyari. Sabi ni Arceo Migli na panaginipan kong umiinom ako ng kape. Umiinom kami ng kape tapos yung classmate ko na babae sumigaw. Yung kape, may plema. Ano po ba ang meaning nun? Thanks and more power. Okay, yung panaginip mo ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon mo ng paghanga sa taong kasama mong umiinom ng kape, no? Isa pang kahulugan kasi nito, ang pag-inom nyo ng kape ay isang magiliw na pagtanggap sa isa't isa. Samantala, yung plema naman sa panaginip ay nangangahulugan sa kalayaan mong sabihin ang iyong nararamdaman sa taong gusto mo. Sabi ni Matthew Dagandang, Sir Benji, tatanong ko, totoo ba yung nabasa ko sa dyaryo na by November biglang magpapabagsak at mag-blackout ang buong daigdig? 15 days daw po na hindi sisikat ang araw. NASA daw po ang nagsabi niyan. Maraming mga kumakalat na conspiracy theory na hindi natin alam ano bang mga pinagbabatayan ng mga nagpapakalat nito. Ang malungkot, hindi blackout. Baka tupakin ang China at girahin ng States. O baliktarin natin, baka magkaroon ng topak ang Amerika, girahin ang China. Diyan, malulusaw tayong lahat. Si Mark Belvis Mexica, yung panaginip ko po, naipit po yung hiniliit ko sa pinto. At pag nagising na ako, masakit naman po yung hiniliit ko. Ano kayang ibig sabihin nun? Mark, ang panaginip mo ay may kinalaman sa kakayahan
na kakayahan mong makipagtalastasan, ngunit hindi mo ito magawa dahil may pumipigil sa iyo. Sabi ni Gerald Calderon de la Roca, pwede bang pakibati si Geraldine Arcega? O binabati namin si Geraldine Arcega mula kay Gerald de la Roca. Sabi naman ni Camille Rojas, kasindak-sindak, good evening. Tanong ko po, ang matagal ko nang napapanaginipan buntis na daw po ako. Samantalang hanggang ngayon ay dalaga pa rin naman ako. Thank you. Camille, sinisimbolo ito sa isa o ilang aspeto ng iyong buhay na nagsisimula pa lamang mabuo. Gayunpaman, hindi ka pa handa na pag-usapan ito o simulan yung aksyon upang mapansin ng mga tao sa iyong paligid. Sabi ni Reverend Catalan Padayag, good evening, may panaginip ako na uuhod ako kahit ilang baso ng tubig ang inumin ko, hindi pa rin nawawala ang uhaw. Anong ibig sabihin nun? Reverend, may pangangailangan ka sa iyong waking life na hindi mo nakamit. Kaya nagkakaroon ka ng emotional void sa ngayon. Marahil, kailangan mo ng kaunting motivation o inspirasyon para makuha na ang mithiing ito. Sabi ni Lisa Concepcion, madalas akong nanaginip na may humahabol sa akin sa may tinatakbuhan ako. Hindi eksakto sa panaginip yung mga lugar, pero isa ang konsepto parang may humahabol at tumatakas ako. Ang ending na huhuli ako. Sana masagot nyo. Kasi natatakot na ako. Maraming salamat. God bless. Liza, nagpapahiwatig ito sa kakulangan ng iyong self-esteem at self-confidence. Suriin mong mabuti kung sino ang humahabol sa iyo sa panaginip. Gayunpaman, maaaring indikasyon ito ng deep REM sleep. No, ito yung REM stage ng pagtulog na kung saan maaaring maranasan posible ang sleep paralysis. Sabi ng nagpakilalang Chucky, totoo ba yung astral projection? Kung makakalabas ka sa katawan mo, ano ang reason kung bakit nakikinig po kami? Thanks and more power. Totoo. At kayang gawin ito. Matagal na practice lang at mahigpit na disiplina ang kailangan. Ang unang-unang hakbang, pag-aralang mabuti kung paano mabablangko ng totoong blankong-blanko ang isipan. Si John Paul Suba Laksina, good evening, kasindak-sindak. Matagal na po kung nakikinig, i-share ko lang yung experience ko nung 12 years old ako about sa UFO. Bagong taon po iyon, nung nangyari, ang hinihintay po namin magpipinsan na mag-aalas 12 ng madaling araw para magpaputok, bagong taon. Nang dumating po ang 12 midnight, nag-umpisa na kaming magpaputok nang bigla pong may nakita ako na kulay red na may puting ilaw sa gilid. Itinuro ko po sa mga pinsan ko at sabi nila, magtago kami. Kasi halos nasa bubong lang po yun. Nagtago nga kami at lumabas kami, wala na yung kulay. Kinuwento po namin sa mga nakakatanda, hindi naman sila naniniwala, sabi ni John Paul Laksina ng Dasmariñas, Cavite. Ang nangyari, may bagong taon na darating, dahil tumapat sa bagong taon yung pangyari, maraming nagpapaputok, ay sigurado maraming uri ng guitis na magmumukhang UFO. Kaya rin siguro kayo hindi pinaniniwala ng nakatatanda dahil ganito ang kanilang naiisip, no? Si John Dominic Tawa-Tao, good evening. Pakitapit po yung kababalagan sa Mount Cristobal. Linggo-linggo kaming nakikinig sa programa nyo. Pakibati po ang ate ko na si Jennifer Tawa-Tao. Happy listener po sa lahat. Batay sa kwento ng guro namin si Adam Reyes, ang lugar nito ay tinutubuan ng mga halaman na kung panahon ng taglagas ay may pollens na nalalaglag. Kasama ng hangin, kapag nasisimuot ng tao nagtutungo roon ng pollens ay nagkakaroon siya ng hallucination state. Kaya nga akala ng marami ay napupuno ng maligno ang Mount Cristobal. Pero epekto pala ito ng isang uri ng nakakahay na halaman katulad ng opium. Minsan nga ang iniisip ko baka isa ito sa dahilan kung bakit marami ang curious na magtungo sa Mount Cristobal. Baka gusto nilang ma-experience ang pollens na ito, no? Pero yung mga tunay na hikers, talagang pag nakakarating doon ay gandang-ganda sa tuktok kapag sila ay nakakarating na. Si Isidro Kelvin, good evening Sir Benji. Matagal na po akong nakikinig ng kasindak-sindak. Ngayon lang po kung sumubok na itanong sa inyo. Dahil kakatulog ko lang, parang napakahimbing na agad ng tulog ko at umuungol daw po ako. Ramdam ko yon kahit tulog at pilit ko pong sinisigaw pangalan ng asawa ko. Pinipilit kong gumalaw,
Hindi po ako makagalaw. Anong ibig sabihin nito? Nakikinig po ako ngayon sa kasindak-sindak salamat. Galing yan kay Kelvin ng Navotas. Ang mabilis na pagkakatulog kasi hindi naman masama. Siguro pagod ka palagi. Pero ang pag-umol ay masama kung hindi naagapan kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na sleep paralysis. Kadalasan, gaya ng sinasabi mo na hindi ka nakakagalaw kaagad. Ang pagkain ng hindi tama bago matulog ay isa sa dahilan sa sleep paralysis. Ang mabigat na dahilan ito, may mga saloobin na hindi kayang dalhin pero hindi naman ibinubulalas. Kaya ang subconscious mind na ang naglalabas nito habang ang tao ay natutulog para mabawasan ang bigat na pinapasahan sa dibdib. Si Maria Clara de los Santos, nanaginip po ako na nananaginip. Parang gising ako noon. Dumating si Mama dito sa bahay ng asawa ko sa Pasig. Niyakap ko raw po siya at iyak ako ng iyak. Sinabi ko sa kanya yung napanaginipan ko. Pero lahat po yung panaginip pa rin ng lahat. Paggising ko, basa na o lumuluha na po yung mata ko. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sana ay masagot ninyo. Maraming salamat. Okay, Maria Clara, marahil yung iyong panaginip ay nagre-representa sa mga alalahanin mo sa iyong waking life na posibleng may kinalaman sa iyong pamilya. So, suriin mo mabuti kung ano ito. Sabi ni Sasha Martinez, Senyor, good evening. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na gumagapang ang ahas tapos ang daming ahas sa paligid habang nakahiga ka? Maraming salamat and more power. Sasha, yung panaginip mo ay sumisimbolo sa kapangyarihan at karunungan. Sabi ni Izoref Soroml, kasi napakitapin mo yung iba't ibang uri ng prohibited drugs na naitatala sa mundo. Ang masamang epektong inudulot dito sa katawan ng tao at sa isip para maiatid sa kabataan ng mga nalululong sa bisyo. Thanks and more power. Listener kami sa Naik Cavite. Pwede bang i-greet nyo ang Almoros at Tagle family? 2 years na kami nakikinig ng kasindak-sindak. May binabati namin ang Almoros at Tagle family sa Cavite. Good evening po. Maganda ang mungkahi mo, no? Yung mga prohibited drugs na nakakasira sa kabataan. Tinatakan ko ito at nang masalisik namin sa susunod na pagkakataon. Thank you, Rezep. Si Joshua Valdez, good evening kasindak-sindak. Napaliwanag na po ba ng siyensya kung bakit po tayo tumatanda at nagkakasakit? Sana ay mabasa ninyo. Maraming salamat. Ang ating katawan, Joshua, ay binubuo ng body of tissues na habang dumaraan ng panahon ay humuhuna at unti-unting nasisira. May tinatawag na regeneration of body cells pero sanhi ng maraming maling pagkain, maling lifestyle at bisyo ng tao, kulang pa sa ehersisyo, hindi na ibabalik ang dating itsura ng ating katawan sa loob at labas nito sa dating anyo. Kaya ang nangyayari, kumukulubot ang kutis ng tao at nasisira unti-unti ang laman loob. Ito ang tinatawag nating pagtanda. Kapag hindi nakakayanan ng katawan ng labis na paghuna ng kasukasuan at kaloob-looban natin, dito nagsisimula ang pagkakaroon ng sakit. Tamang ehersisyo, tamang pagkain at disiplina sa kalooban kasi kung minsan ng stress, nagbibigay din ng maling negatibong epekto sa ating katawan. Sabi ni Tamayo Rico, share ko yung karanasan ko sa aking buhay. Isang hapon ng taong 1983, 4 years old pa lang ako. Masaya kami naglalaro ng kuya ko sa aming bahay. Ang espadahan ng laro namin, espadang plastic. Nakawala ang pagkakatali ng alaga naming aso. Medyo mataas at mataba kaysa pangkarniwang aso. Naramdaman ko biglang dumamba sa likuran ko. Kasabay nun, may malakas na hiyawan ng aking mga tita. Inatake pala ako ng alaga naming aso kung saan-saan ako kinagat. Nakikita ko yung bawat talsik ng aking dugo. Hinila ako ng tita ko na nag-iiyakan para mailayo sa aso. Dinala ako sa ospital. Nung nasa loob na ako ng operating room, tinapat sa akin isang malaking ilaw at naramdaman kong nantok ako hanggang sa napapikit. Ang sumunod na pangyayari, kitang-kita ko ang pagbangon ng kaluluwa ko sa katawan na noon ay nakahiga at walang malay. Napatingin ako sa bintana at isang babae ang nakita kong nakalutang sa hangin. Nakasuot ng parang madre na puting-puti. Maaba ang kanyang mukha at mahaba ang buhok na lampas balikat. Hinawakan niya ako sa kamay at pataas ang aming paglutang.
Paglampas namin sa ulap, isang puting hagdan ang aking nakita. Mataas at matarik. Sa taas ng hagdan, may isang lalaking nakatayo sa gawing kanan. Sumalubong siya sa amin. Mahaba ang kanyang balbas na kulay puti. Puti rin ang kanyang buhok. Maaliwalas ang muka. Ang edad niya mga 45 hanggang 55. Ngumiti siya sa akin. Napatingin ako sa hawak niyang libro na kakaiba ang laki. Sumenya siya na pumasok kami. Papasok pa lang kami, nakakasilaw ng liwanag na kulay puti. Ngunit nagtataka ako, bakit hindi masakit sa mata ang nalilikhang sinag. Habang naglalakad kami, namangha ako at nagtaka dahil may nakita akong anghel na halos hindi mabilang. Ang dami. May mga anghel na sanlubong kami ng musika gamit ang trompeta. At yung iba, hindi ko mawari kung anong uri ng gamit na pantugtog. Nagtaka ako dahil ang akala ko ulap na tinatakpan ng aking paa. Ang tinatapakan ng aking paa, ulo pala ng anghel. Pero hindi siya nasasaktan. Napatingin ako sa isang upuan, may sandalan na gawa sa adobe. Isang lalaki ang nakaupo, nakasuot ng mahabang damit na kulay puti. Itim na may halong puti ang buhok, na may konting pagkakulot na lampas hanggang balikat. Sa kanang kamay niya napansin ko ang sariwang sugat na namumula. Namumula ang butas. Nang iakbang niya ang kanang paa, butas din at nakita ko ang sariwang sugat. Siya, ang Panginoong Jesus. Nang makalapit siya sa akin, ay nakingiti siya. Hinayaan niya ako makipaglaro sa mga anghel na naroon. Nagsalita siya na bumalik na ako sa aking pamilya dahil kailangan pa nila ako. Hindi ako pumayag dahil gusto ko doon na lang. Tinanong niya ako kung gusto kong bumalik doon. Tumango ako na gusto kong bumalik doon sa lugar nila. Sabi niya, basta magpakabait lang ako sa lupa at makababalik ako sa lugar na yun. Pagkatapos noon namalayan ko na sa ibaba na kami ng hagdan sa ulap. Ilang saglit lang nandun agad kami sa bintana ng ospital. Bago magsanib ang kaluluwa ko sa aking katawan, nakita ko ang babae nakaputi at ang Panginoong Jesus ang naghatid pala sa akin pabalik sa lupa. May mga santo na akong nakitang nakapaligid sa aking katawan ng oras na yun. Nangyari ito December 25, 1983. Pag umulat ng mata ko, nakita ko katabi ko ang mama ko. Tuwan-tuwa siya at humingi ako ng tubig dahil uhaw na uhaw ako. Sana makatulong ang kwento ko sa mga taong nawawala ng pag-asa, naliligaw o may pasanin sa buhay. Manalangin lang ng taimtim upang pakinggan ang hiling ng nasa taas, katulad ng panalangin ng nanay ko na mabuhay pa ako. Pinakinggan siya ng Panginoong Jesus. More power to your program. God bless. Tawagan niyo lang akong JR. Thank you po. JR, ang kagat ng aso ay madalas na pagmula ng rabies. Ang rabies ay viral disease ng mammals na ang epekto ay diretso sa central nervous system. Kaya ang pasyente nito ay nakararanas ng lagnat, sakit ng ulo, panghihina, insomnia, hindi mapakali, pagkalito, pagkaparalisa, hallucinations, paglalaway at pagkabalisa, takot sa tubig. Ngunit dahil nakaranas na rin ako ng ganyan, buo ang paniniwala namin na may buhay talaga sa kamilang buhay at may bagong destinasyon talaga ang kaluluwa natin sa oras na tayo mamatay dito sa lupa. Sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na naglakbay ang kaluluwa nili ko batay sa sarili kong karanasan. Ngunit sinasabi nga namin na ang kagat ng aso, ang isang effect ay hallucinations. Sa nais namang magnegosyo sa tamang parang kayo lugar, tumawag sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon ay asyonsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong munlad. I-text lang po ang pangalan sa 0920-903-0601 at kami na ang bahalang tumulong sa inyo. Ulitin ko lang 0920-903-0601. Samantala, ibibigay na namin ang horoscope sa linggong ito.
narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 19. Umisip ng bagong pagkakakitaan. Ito marahil ang susi sa mabilis na pagtamasa sa tagumpay. Natural lamang ang pagiging praktikal, ngunit kailangan ding bigyan ang sarili ng kasabikan sa pagbabakasyon kasama ang mahal sa buhay. Maghinay-hinay sa pagkapagod at magliwaliw pansamantala. Bisitahin ang isang kaibigan o di kaya dumalaw sa isang lugar na matagal mo nang nais puntahan. Taurus, April 20 hanggang May 20. Ang pagdidiskubre sa mga bagong bagay na nakakapagpahasa ng iyong kaalaman ang ilan lamang sa nais mo pang gawin sa buhay. May mga gawaing dapat tapusin sa trabaho o sa tahanan. At kapag nabakante na, maaari nang makapag-relax, gawin ang ninanais ng puso. May enjoy mo ang tinatawag na intellectual growth. Sa anumang aspeto ng pag-aaral, nakakahanap ka ng mga bagong ideya at naya-apply mo sa iyong pamumuhay. Gemini, May 21 hanggang June 20. Mag-ingat sa nakikilalang mga bagong tao. Maaaring maging interesado ka sa mga ito, ngunit sa huli pwedeng mapahamak ka o may gawin silang hindi kaaya-aya. Iwasan ang mga intriga na posibleng magresulta sa gulo o ikaw ay masasaktan. Kung hindi, mag-iingat. Manatiling mapagpakumbaba at huwag baguhin ang nakaugaliang prinsipyo sa buhay. Cancer, June 21 hanggang July 22. Nasa iyo ang desisyon kung magsasabi ng totoo o pagtatakpan ng isang maling gawain. Posibleng mahirapan sa pag-amin lalo na kung magkakasakit sa damdamin ng tao. Gayunpaman, pakatandaan na mas maraming enerhiyang masasayang at huwag magpadalos-dalos. Kung patuloy na ang kasinungalingan. Matutong manindigan at huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Leo, July 23 hanggang August 22. Hindi masama ang tumulong at magbigay sa nangangailangan. Gayunpaman, isipin muna ang sarili at baka iba ang makinabang sa huli. Talasan ng pakiramdam sa mga taong may balak manloko. Panahon na upang kalimutan ang anumang samaan ng loob sa pagitan mo at ng grupong kinabibilangan. Virgo, August 23 hanggang September 22. Masidhi ang iyong malasakit sa proyektong ginagawa. Nais mong pulido at pinag-iisipan ng mabuti ang mga bagay kaya nawawalan ka na ng oras para sa sarili. Panahon na upang lumabas-labas at makapag-enjoy. Kitain ng isang kaibigan at mag-shopping. Ito ang oras upang makapagpahinga ang utak at basagin pansamantala ang araw-araw na gawain. Libra, September 23 hanggang October 22. Pakiramdaman ng isip. May mga panahong nag-e-enjoy ka sa pagiging aktibo, ngunit mabilis ka ring mawala ng gana, lalo na sa pakikipagsosyalan. Bigyan ng oras ang sarili, mag-isip ng mga bagay na maaaring gawin na makatatulong sa pag-angat sa estado. Matuto ng isang sports o hobby. Pagganahin ng utak at ang iyong katawan ay sasabay at magiging malakas. Kung walang oras lumabas ang tahanan, subukan ang pagsusurf sa internet. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Kung kailangang patunayan ang iyong halaga, tandaan ito. Natural ang pagiging malapit mo sa tao at madali mong makuha ang kanilang loob. Isa ito sa iyong natatanging abilidad para magustuhan ng mga nasa paligid. Umpisahan ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa iyong positibong ugali at magsusunod-sunod ang swerte. Sagittarius, November 22 hanggang December 21. Subukan mo ang gamitin ang kakayahan mong lumutas sa mga problema sa pagkakataon ito. May angkin kang galing para makapagresolba sa isang problema. Kung nakararanas ng isang misteryong naisolusyonan, agad itong bigyan ng pansin at alamin agad ang katotohanan. Kung nagugulumihanan, gamitin ang process of elimination. Huwag magpabago-bago ng plano at unti-unti ring matututunan ang isang bagay sa tamang oras. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Huwag basta-basta magtiwala sa magagandang sinasabi ukol sa iyong pagkatao. Kung hindi mo pa kilala ng lubusan ang taong ito,
magtiwala sa iyong kaba. May natural kang karisma na madaling maawa sa mga tao, kaya ibinubuhos mo ang oras para tulungan silang maiangat sa buhay. Tiyakin lang na ang taong tinutulungan mo ay may totoong problema para mabawasan ang mga konsumisyon sa buhay. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Mabilis kang madadala sa simbuyo ng mga pangyayari sa panahong ito. Maaaring masumpungan mo ang mga kapanapanabik na tagpo. Kailangan mo lang suriing mabuti at gamitin ang wastong talino. Unahin mong iligtas ang sarili sa anumang kapahamakan bago gumawa ng mga hakbang. Pisces, February 19 hanggang March 20. Ang labis na sigla at enerhiyang taglay mo ay magbibigay sa iba ng pagkabalisa at pagkamangha dahil hindi nila alam kung saan nag-uugat ang labis mong gana. Gamitin ang pagkakataon at ang lakas upang maplano ng maayos ang mga susunod mong gagawin. Sa mga nais na sundan ang aming horoscope, i-upload namin ito sa Kasindak-Sindak Facebook page namin, at ang lahat po ng mga larawan na tinalakay namin na gusto ninyong makita, i-upload namin lahat mamaya-maya lamang. Samantalang ubos na naman ang ating oras at nagpapasalamat ako sa lahat ng walang humpay na tumatangkilik sa programang Kasindak-Sindak dito sa 92.3 News FM Radio, Radyo 5. Salamat sa kasama kong si Larry Cacho, si Georgine Millena, si Jessica David, Edson Santelices, at sa lahat po ng mga kaibigan natin palagi sumusubaybay, Ana Manansada, Harold, Heidi at Jayden Bangit, ang Plitora at si Ferdy Gomez at lahat ng taga dyan sa Pindang Cavite. Si Paring Bodjo at si Maring Mer sa Malawi nakikinig lagi, at si Mark Christian Madali at saka sina Cesar at ang kanyang pamilya. Salamat po. Hanggang sa muli, ako si Benji Felipe nagsasabing patuloy tayong magdasal sa Panginoon at siya ang bahalang mag-ayos sa ating buhay.